Tawagin niyo po ako sa pangalang Rosa at magbabahagi rin ako ng aking kwento. Nangyari ito noong nasa edad na 13 anyos pa lang po ako. Hindi ko na lamang babanggitin kung anong eksaktong lugar ng pinangyarihan ito. Basta, nasa bahagi po ito ng Kabisayaan. Ayon sa mga tumayong magulang ko dati, nakita lang daw nila ako sa may labas ng kanilang bahay. Maliit pa raw po ako noon at mga nasa 2 buwan pa lamang. Samantalang silang dalawa naman ay matanda na at halos mag-70 anyos na rin po noon. Dahil wala naman silang anak at hindi raw nila alam kung sino yung naglagay sa akin doon, dinala na lamang nila ako sa loob ng kanilang bahay. Magmula noon ay kinupkup raw nila ako at itinuring na parang totoong anak nila. Siya nga pala, tawagin na lamang ninyo sila sa pangalang Severino at Belinda. Naging mabait naman po silang dalawa sa akin. Pinaaral nila ako at ibinigay yung lahat ng aking mga kailangan. Ngunit naging mabilis po yung panahon para sa dalawa. At nakita ko kung paano sila unti-unting nanghina. Noong lumaon, naunang namayapa si Tatay Binong. Samantalang nanatiling nakaratay sa banig si Nanay Indang. Ito po yung tawag ko sa kanila. Isang pagkakataon, nagulat ako nang may tumungo sa aming bahay. Nagpakilala siyang Paulina at pamangkin daw siya ni Nanay Indang. Nagtanong nga ito sa akin kung nasaan na nga ba si Nanay Indang. Kaya sinabi kong nasa loob ng kwarto dahil nakaratay nga sa banig. Napangiti sa akin yung babae at nakiusap na kung maaari daw ay makita nga niya ang aking inainahan. Sinabi ko naman sa kanya na tatanungin ko muna si nanay. Kaya pumasok nga ako ng kwarto para magtanong sa matanda. Ngunit noong sinabi ko na nga yung pangalan ni Paulina, tila nagbago yung itsura ni Nanay Indang. Magkahalong takot at galit ang kanyang naramdaman. Tsaka agad niya akong pinalapit sa kanya dahil meron daw itong ibubulong. Nang ilapit ko naman yung tenga ko sa kanyang bibig, agad siyang nagwika. Sinabi po nito sa akin na wag ko raw papapasukin sa kwarto yung naturang babae dahil aswang daw yon. Kinilabutan ako sa sinabi nito. Kaya nagtanong nga ako kung bakit niya ito nasabi. Magsasalita na sana noon si nanay, ngunit sa hindi ko inaasahan ay nabilaukan po ito. Nagsimula na rin siyang umubo at nahirapang huminga. Dahil iniisip ko na baka nabilaukan nga siya ng kanyang laway, ay nagmadali akong tumungo sa may kusina para kumuha ng tubig. Hindi ko alam noon, pero biglang nanlamig yung buong katawan ko at nagtayuan yung aking mga balahibo. Dali-dali nga akong bumalik sa kwarto ni Nanay Indang noon para ibigay sa kanya yung tubig. Ngunit nung makapasok na nga ako sa loob ng kwarto, doon ako tuluyang napasigaw at napahagulgol. Nakanganga na po kasi ito at dinilat-dilat ang mga mata na parang may kung anong kinatatakutan. Mabilis akong lumapit sa kanya para alamin kung ano nga ba yung kanyang kalagayan. At lalo po akong nanlumo noong mapagtanto ko na wala na nga po itong buhay. Sigaw ako noon ng sigaw dahil hindi ko inaakalang sa ganon magtatapos yung buhay ni Nanay Indang. Pinulusuhan ko po yun pero wala talaga. Nang mga panahong yon ay nagpasya nga akong lumabas ng kwarto para makahingi ng tulong sa mga kapitbahay namin. At pagkalabas ko, labis akong nagtaka dahil wala na roon si Paulina. Hindi ko alam kung saan nga ba ito nagpunta, pero hindi na ako nag-aksaya pa ng oras noon sa babaeng yon. Tinulungan naman ako ng aming mga kapitbahay at dinala nga sa punerarya si Nanay Indang nang makumpirma nga namin na talagang binawian na ito ng buhay. Hanggang sa makalis yung mga taong kumuha sa kanya, patuloy pa rin ako sa aking pag-iyak. Mahal na mahal ko po kasi ito, siyempre. At habang nasa ganoong kalagayan, may tumawag sa akin
at napag-alaman kong si Paulina po yon. Lumapit ito at agad nga akong inalo hanggang sa medyo kumalma. Nang maging kalmado na nga rin ako, sinabihan niya akong sumama sa kanya kapag mailibing na raw si nanay. Nagtanong pa nga po ito kung meron bang naikwento si Nanay Indang patungkol sa kanya na kanyang ikasasama. Hindi po ako umimik noon, kaya nagpatuloy nga siya sa kanyang pagpapaliwanag. Sinabi nito sa akin na nagkasamaan daw sila ng loob ng kanyang tiyahin dati at nais niya sanang magkaayos sila, kaya pumunta nga siya sa aming bahay. Ngunit hindi raw niya inaasahan na hindi na pala sila magkakausap. Dagdag pa nga nito, para makabawi raw sa kung anumang samaan nila ng loob, ay siya na raw yung kukup-kup sa akin. Pinag-isipan ko po noon ng gusto ang naturang bagay, lalo pa at may kung anong sinabi si nanay patungkol dito kay Paulina. Dumaan nga yung mga araw at tuluyan na ring nailibing si Nanay Indang. Dahil wala naman akong mapagpipilian, sumama nga po ako sa kanyang pamangkin. Unang apa ko pa lamang sa bahay nun, ramdam ko nang may kakaiba. Sobrang lansa po kasi ng loob. Kaya't ninais ko nga pong tanungin si Paulina, pero naisip kong baka magalit po ito. At dahil doon ay tumahimik na lang ako at hindi na pinansin yon. Meron din akong napansin roon na mga gamit na sa aking pagkakaalam ay sa mga ospital lamang makikita. Doon nga ako nakatira sa bahay ni Paulina at paunti-unti kong nalalaman kung ano nga ba talaga ang kanyang tunay na trabaho. Halos linggo-linggo kasi ay may pumupuntang babae sa kanyang bahay. Sa tuwing nag-uusap naman sila, ay pinapapasok niya po ako sa kwarto. Hindi ko alam kung ilang buwan na akong nakatira sa bahay ng pamangkin ng aking Nanay Indang nang matuklasan ko na nga talaga kung ano nga ba yung kanyang sekreto. Isang pagkakataon po kasi, may isang babaeng pumunta sa bahay ni Paulina. Medyo may kalakihan na po yung kanyang tiyan pero hindi pa naman gaanong halata. Dahil paalis ako noon at patungo sa may tabing ilog para maglaba, hindi ko na lang pinansin yon. Umalis ako at tumungo sa may ilog para maglaba. At nang matapos nga ako, nagmadali na rin akong umuwi para isampay yung aking mga nilabhan. Saktong pagkarating ko noon sa aming bakuran, nakarinig ako ng pag-ungol ng babae at pagrereklamo nitong sobrang sakit daw ng ginawa ni Paulina. Dahil doon, nakuryoso nga ako at napasilip kung ano nga ba yung kanilang ginagawa. Subalit saktong pagkahagilap ko ng siwang, hindi na gumagawa ng ingay yung babae. Magkahalong pangingilabot at pagtataka ang nararamdaman ko noon. Lalo na nga nang makita kong nakahiga yung babaeng yon at si Paulina naman ay may hawak na parang karning lasog-lasog. Ang lalo pang nagbigay sa akin ng kilabot ay nang makita kong dinilaan po niya yon. Lumakas na nga noon yung kabog ng puso ko. Bumalik sa alaala ko yung sinabi sa akin ni Nanay Indang na huwag akong sumama kay Paulina dahil isa raw siyang aswang. Habang nakasilip ako, ramdam ko na umiinit yung aking hita. Napailing ako dahil noon ko lamang na malayang napaihina pala ako dahil sa kaba. Walang ano-ano, kita kong isinubo ni Paulina ang karning yon at napadila pa po ito sa kanyang daliri. Kinilabutan po ako ng labis noon sa kadahilan ng hindi ko inaasahan na masasaksihan ko yon kahit na maliwanag pa yung paligid. Inakala kong doon lang matatapos yon, pero lalo akong nagulantang noong makita ko na wakwak na rin pala yung tiyan ng babae. At ang mga lamang loob nun ang isinunod ni Paulina. Pandidiri at pangingilabot yung lumukob sa aking katawan. Ninais ko na umalis na lamang doon, pero iniisip kong baka kung ano nga ba yung gawin sa akin ni Paulina. Dahil doon, nagkunwari na lamang akong walang alam sa mga nangyari at bumalik sa may sampayan para isampay
yung aking mga nilabhan. Sinadya ko talagang tagalan yung aking pagsasampay. At noong makita kong lumabas na nga sa bahay niya si Paulina, doon ko tinapos yung aking ginagawa. Kita ko na halos abot tenga ang kanyang ngiti, kaya medyo nakaramdam ako ng kaba. Para kasing may masama siyang binabalak laban sa akin. Nang tuluyan ko nang matapos yung pagsasampay, ay pumasok na nga ako sa loob ng kanyang bahay. Sinubukan ko pang silipin yung kusina kung saan nga niya ginagawa yung aborasyon. Pero wala nang bakas doon maliban sa malansang amoy ng dugo. Kinagabihan po noon, hindi na ako makatulog ng maayos. Iniisip ko kasi na baka gawin din sa akin ni Paulina ang ginawa niya sa babaeng nagpunta doon. Dahil hindi nga ako makatulog, nagpa siya akong magmatsyag na lamang sa paligid. Habang nagmamatsyag noon, dinig na dinig ko pa yung ingay ng orasan. Nasa ganon nga akong kalagayan noon nang may marinig akong mahihinang pag-ungol sa may kabilang kwarto. Alam kong kwarto yun ni Paulina, kaya nag-focus nga ako doon. Kalaunan, may narinig akong angil na parang gawa ng hayop. At bunsod nun, marahan akong lumapit sa may dingding para maghanap ng siwang, at nang magawa ko na, hindi na ako nagdalawang isip ang sumilip. Saktong pagkasilip ko, may nakita akong isang dambuhalang aso na lumundag sa bintana. Kinabahan ako at nakuryoso ako dahil wala naman kaming alagang aso. Ngunit tila nasagot yung aking mga katanungan sa aking isipan nang makita kong naroroon sa may sahig ang kasuotan ni Paulina. Noong mga panahong yon, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Kahit panahating gabi na yon, ay napagpasyahan kong umalis sa bahay ng naturang babae. Wala akong naging pakialam kung habulin pa nito ako. Dahil ang tanging iniisip ko noon ay makaalis doon at makaligtas. Hindi ko dinala yung aking mga damit at maging yung aking sapin sa paa. Lumabas ako noon sa bahay ni Paulina at tumakbo na nga sa Karimlan. Dumiretso ako sa may ilog at doon ko naisipang dumaan. Kahit na hindi man ako sigurado sa aking gagawin noon, ay wala na rin akong pagpipilian. Nasa kalagitnaan ako noon ng aking pagtakbo nang makarinig ako ng mga yabag ng paa na animoy nakasunod. Upang hindi ako mahabol noon, hindi nga ako nag-aksaya pa ng oras sa paglingon doon. Dire-diretso lang ako sa aking pagtakbo, kahit pa na may naririnig na rin akong mga huni ng aswang sa paligid. Ipinagpatuloy ko noon yung pagtakbo. Ngunit nang dumating na nga ako sa bahaging may mga nakaharang na tinik, wala akong nagawa kung hindi yung saglit na tumigil. Sa hindi ko inaasahan, ay may pag-angil akong naririnig sa aking likuran. At bago pa man ako makagawa ng kung anong mga hakbang, nilundagan po ako ng naturang aso. Dahil sa kanyang ginawa, nahulog nga ako sa tubig. Mas lalo ako noong nataranta dahil hindi ako marunong lumangoy. Pilit kong iginalaw ang aking mga kamay sa pag-asang may mahagilap akong makakapitan. Habang nasa ganong sitwasyon nga ako, nakaantabay naman yung aso sa aking pag-ahon. Kalaunan, may nakapanga akong dulo ng kawayan. Kaya yun po yung aking ginamit para pang-suporta ko sa tubig. Dahil alam kong atakihin ako ng aswang kung umahon ako doon. Nanatili na muna ako sa may tubig habang nag-iisip ng kung ano mang gagawin. Habang nasa ganong sitwasyon, may narinig akong ingay ng mga kalalakihan sa hindi kalayuan. Dahil doon ay sumigaw na nga po ako noon para makahingi ng tulong. Hindi man ako sigurado kung maririnig nga nila yung sigaw ko o tutulungan ba nila ako. Ngunit ipinagpatuloy ko pa rin yung pagsigaw. Habang ginagawa ko yon ay napansin kong naghanap din ng paraan yung aso para malapitan ako. At dahil doon, tinawag ko nga siya sa kanyang pangalang Paulina.
At sa hindi ko inaasahan, tumigil po yung asong yon sa kanyang ginagawa. Upang ilis yung takot ko, minura ko ng pasigaw yung aswang na yon. Paulit-ulit kong ginawa yon hanggang sa makita kong may paparating sa bahagi kung saan kami naroroon. Alam kong yun na nga po yung mga nag-iingay na naririnig ko, kaya humingi ako ulit ng tulong. Inilawan nga nila yung paligid, at nang tumama yung liwanag ng kanilang flashlight sa kinatatayuan ng aso, ay nagmadali pong umalis yon, na parang natakot. Humangos naman yung mga kalalakihang yon at agaran po akong tinulungan. Napag-alaman ko, napauwi na rin sana sila nang makarinig nga sila ng humihingi ng tulong. Ganoon na lamang yung aking pasasalamat sa kanila dahil nagawa nga nila akong iligtas mula sa aswang na iyon. Inilahad ko rin sa kanila na nakatira ko sa bahay ni Paulina at sinabi ko kung ano nga bang ginagawa nito sa mga sanggol na pinapalaglag ng mga babaeng lumalapit sa kanya. Halos lahat po sila noon ay napamura dahil sa aking mga sinabi. Matagal na raw kasing haka-haka na aswang talaga yung aborsyonistang yon at wala nga lang matibay na ebidensya laban dito. Dinala nga nila ako sa bahay ng kapitan doon. Ikuwento ko yung nangyari at pinatawag naman ng kapitan ang kanyang mga tanod at pinuntahan nila yung bahay ni Paulina. Ngunit hindi na raw bumalik pa yung babae roon at marahil daw ay napag-alaman niyang nabunyag na nga ang kanyang lihim. Sa ngayon ay malayo na ako sa lugar na iyon. Hindi ko na po ididetalye yung iba ko pang naranasan pagkatapos nun. Basta't yung akin lang na masasabi ay iginapang ko po talaga yung sarili ko para mabuhay kahit mag-isa lang. Dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat po sa inyong lahat. Tawagin niyo po ako sa pangalang Feli. Nais ko lang na ibahagi sa inyo ang nangyari noon sa aking lolo at lola. Ito ay patungkol din sa aswang at naganap ito noong mga nasa dekada 70 dito sa probinsya ng Iloilo. Tawagin na lang natin yung aking lolo at lola sa pangalang Goryo at Potensya. Hindi po ko gaanong maalam sa pagkukwento, kaya't sana ipagpasensyahan na po ninyo. Noong mga panahong yon, medyo marami-rami pa raw yung mga miyembro ng rebelde dito. Ayon kay Lolo, medyo bago pa lamang daw kasing naitatag ang isang kilalang grupo ng mga rebelde, kaya't siguro marami pang naengganyo. Marami raw yung mga taga-baryo yung sumali sa grupong iyon. Madalas nga raw nilang iniengganyo si Lolo na sumali rin sa kanila. Pero tumatanggi daw itong si Lolo. Sinasabi raw nito sa kanila na mas mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya kumpara sa naturang samahan. Wala namang nagawa ang mga taong humihikayat sa kanya kung hindi yung hayaan na lamang ito. Dumaan pa nga yung mga taon at nagkaroon na nga ng 2 anak si Lolo. Malapit na nga noon yung buwan ng kapanganakan ni Lola at 1 linggo na lang noon ay pista na rin ng aming baryo. Naging abala na rin noon si Lolo sa pagtatrabaho sa kanyang bukid na sinasaka. Nang sa gayon ay may panggastos kapag nanganak na nga si Lola. Kadalasan raw noon, mag-6 na siyang nakakauwi sa kanilang bahay. Isang dapit hapon, noong naglalakad si Lolo at medyo malapit na nga sa kanilang bahay, may nakita siyang grupo ng mga kalalakihan na papalapit sa kanilang tirahan. Agad raw siyang kinabahan. Sa isipin na baka mga rebelde yon at kung ano nga yung kanilang gagawin kay Lola. Gawa nun, nagmadali siyang maglakad hanggang sa makarating na nga siya sa may tapat ng kanilang bahay. Pagkarating niya, tinanong raw niya kaagad ang kalalakihang yon kung ano nga bang kanilang kailangan.
Noong una ay hindi sumagot yung mga yon. Inilapag na lang daw nila ang sakong kanilang dala na sa duda nga ni Lolo ay may mga lamang armas. Walang ano-ano, nagwika nga yung isa sa mga lalaki at sinabi na malapit na raw mga anak si Lola. Napakunot nga ng noo si Lolo dahil doon at nagtanong kung bakit nga nito nalaman. Napatawa na lang daw yung lalaking yon at muling nagwika. Anya pa, babalik na lang daw siya sa araw ng pista upang makipista roon. Pagkawika nga ng naturang lalaki, ay nauna na raw itong umalis. Ang iba namang kasama nito ay tumitig pa kay Lolo bago maglakad palayo. Nang iisang lalaki na lang daw yung naiiwan, mabilis daw itong lumapit kay Lolo at may kung anong ibinulong. Sinabi raw niya na mag-iingat sila sa naunang lalaki dahil isa raw yung aswang. Tumango naman daw si Lolo at nagpasalamat dahil nalaman niyang kababaryo lamang pala niya ito. At bago umalis yung lalaking yon, nagwika pa raw siya na hindi siya papayag nang may kababaryo siyang masasaktan ng mga rebelde. Tumango na lamang daw si Lolo roon at tinanaw na lang sila habang papalayo. Habang nakatayo roon, narinig ni Lolo Goryo na umungol daw si Lola, kaya mabilis siyang tumakbo papasok sa kanilang bahay. At noon nga nito nalaman na kumikirot daw yung tiyan ni Lola Potencia at naninigas. Napamura na lang din noon si Lolo ng pabulong at inisip yung sinabi ng kanilang kababaryong rebelde. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang maghanda dahil baka kung ano nga yung gawin ng aswang na iyon kay Lola kapag nagkaroon yun ng pagkakataon. At gawa nun ay naghanda nga siya ng patalim na kanyang magagamit kung sakali. Dumaan ang mga araw at dumating na nga yung araw ng pista sa baryo namin. Umaga pa lang daw ay nakahain na nga sa hapag ang mga handa ni na Lolo. Dahil sa pangamba na baka bumalik nga yung rebeldeng aswang na iyon, nakiusap daw si Lolo sa mga kalalakihang bisita na kung maaari tulungan siyang magbantay sa paligid sa gabing yon. Sinabihan na rin daw niya ang iba nilang kababaryo, pero napagpasyaan daw nilang ilihim ang kung anumang plano nila nang sa gayon ay hindi makahalata ang nasabing aswang. Tama nga noon si Lolo dahil may bumisita nga sa kanilang mga rebelde. Nasa 10 katao daw yon at meron pang mga armas. Nung una ay normal naman daw, ngunit noong nagsisimula na raw na mag-inuman ang mga yon, ng mga bandang alas 5 ng hapon, kapansin-pansin daw, ang isang rebelde na panay daw yung titig kay Lola. Ilang pagkakataon pang nahuli yun ni Lolo, na parang pinipigilan daw yung kanyang laway sa pagtulo. Inalala naman niya ang itsura ng lalaki, at ganoon na lang yung kaba ni Lolo noong malaman niyang yun nga ang naunang rebelde na kumausap sa kanya. Huwag ka lang magkakamali dahil hindi ka na makakalabas ng buhay sa baryong ito. Bulong pa raw ni Lolo Goryo. Dahil unti-unti na ring dumidilim. Unti-unti na rin daw na nagsialisa ng mga tao. Ang natira lamang doon sa bahay nila ay ang mga kalalakihang pinakaiusapan niyang tutulong. At ang mga rebelding parang naghahangad kay Lola. Ang ibang kasamahan kasi nito ay lumipat sa ibang bahay para makikain ulit. Bandang alas 7 daw noon, nang magpaalam daw yung naturang rebelde na lilipat din sa ibang bahay at hahanapin yung kanyang ibang kasama. Makakampante na raw sana noon si Lolo Goryo dahil aalis na nga ito. Ngunit noong makita niyang hindi napigilan ng lalaking yon, ang sandaling pagbabago ng kanyang mukha, doon na nga nakaramdam ng kaba si Lolo. Nang alalayan daw kasi niya yung rebelding yon pababa sa kanilang bahay, napansin daw ni Lolo ang pagtulo ng laway nito. Naging kulubot din daw yung mukha nito at parang sandaling naging nakakatakot.
Paiba-iba na rin daw yung boses nito na tila merong nangyayari sa kanya. Pagkababa nga ng rebelde, inilawan pa daw siya ni Lolo ng kanyang debateryang flashlight. Ngunit ganoon na lamang daw yung kanyang gulat dahil naging mabilis daw yung galaw ng lalaki na parang hindi daw yun lasing. Nawala na rin daw yun sa paningin ni Lolo at hindi niya alam kung saan nga ba nagpunta. Muling bumalik si Lolo sa loob ng bahay nila at sinabihan nga niya si Lola na magpahinga na at siya na nga yung bahala. Ngunit nagsimulang mag-alala si Lolo nang sabihin daw ni Lola na nababalisa siya at maging yung sanggol sa kanyang sinapupunan ay tila hindi rin daw mapakali. Sa kadahilan ng iyon, pinagsabihan niya ang mga kasama niya roon na magantabay lang dahil may kakaiba raw na nararamdaman si Lola. Tumango naman yung 4 na lalaking natitira roon at inunti-unti na lang nga raw nila ang kanilang pag-iinom. Lumipas pa yung mahigit kumulang 1 oras noon at nagulat sila nang magsimulang humuni yung kakaibang ibon. Hindi nila matukoy kung ano yon, kaya inihanda nga nila ang kanilang mga sarili. Walang ano-ano, nagreklamo daw si Lola na sobrang sakit daw ng kanyang tiyan at parang pinipilipit daw po yon. Habang nasa ganong sitwasyon si Lola, nakarinig sila ng paghuni sa may silong ng kanilang bahay na parang may kung anong nilalang sa ilalim na sabik na sabik. Sa kadahilanang hindi raw yun nawawala, nagpasya nga sina Lolo na bumaba sa kanilang bahay. Dala raw nito noon ang kanyang itak at ang ibang kalalakihan naman ay meron namang kanya-kanyang dalang panlaban sa aswang. Nagdala rin daw sila ng kanilang solo at mga ilaw. Saktong pagkababa raw nila, naabutan raw nila yung aswang na nakaupo daw sa may silong ng bahay at naglalaway. Sumisinghot daw ito habang nakatingala. Ngunit nang makita ng nilalang sina Lolo na kakababa lamang, nataranta daw yung nilalang na iyon at mabilis na tumakbo patungo sa kapatagan na kakaani pa lang daw ng palay. Dahil doon, nagsigawan daw sina Lolo at kanya-kanya na rin daw silang takbo patungo doon sa may kapatagan. Subalit dahil nais nga nilang mahuli yung naturang aswang, nagpasya raw yung iilan sa kanilang humiwalay ng landas nang sa gayon ay magawa raw nilang palibutan ito. Mabilis daw yung naging galaw ng nilalang, pero binilisan din daw nila Lolo ang pagtakbo hanggang sa marinig nga nila yung iba nilang kasamahan na sumisigaw. At sinasabi kung saan nga ba nagpunta yung aswang na yon. At dahil doon, tumakbo na rin daw sina Lolo para habulin pa lalo yung aswang na yon. Nung lumaon, nagawa daw nilang masukol yung aswang na yon. Nanoy na kayo ko at animoy magpapalit daw sana ng anyo. Mabilis raw na nilapitan yun nila Lolo at agad na kinumpronta. Pero dahil aswang yon, muntikan pa sana silang atakihin ito. Mabuti na nga lang daw at sinibat yon ng isa nilang kasama, kaya natigilan daw yon at agad na napasubsob sa lupa. Tinamaan sa kanang balikat yung aswang na yon at tumarak pa raw doon yung sibat ng isang kasama ni Lolo. Ilang minuto pang pinakiramdaman ni na Lolo ang naturang aswang, ngunit hindi na raw ito gumagalaw. Inakala raw nilang lahat na patay na nga talaga yon, kaya't lalapitan sana nila at kakalad ka rin paalis doon. Ngunit mabilis na napabangon yung aswang at umangil daw yon at mabilis na sumugod sa isang lalaking pinakamalapit sa kanya. Sa kadahilanang yon, pinagtulungan daw yon ng mga kalalakihan. Walang pagdadalawang isip daw nilang pinigilan yung aswang na yon.
at kanya-kanya na raw sila ng taga sa aswang na iyon. Kalaunan, dahil sa ginawa nilang pagtaga roon, ay natumba na raw yun sa lupa at naligo sa kanyang sariling dugo. Kahit na nasa ganong sitwasyon nga yung nilalang, hindi pa rin daw siya tinigilan ng mga tao. Ipinagpatuloy raw nila yung pagtaga sa nilalang na iyon, hanggang halos dila na lamang daw niya yung walang latay. Nung lumaon, may isa nga sa kasamahan ni Lolo ang lumapit na merong dalang sibat. Sinabi raw nito sa iba pang naroroon na papadipahin nila yung aswang at itatarak sa bunganga nito yung sibat na iyon. May iilan din daw sa kanila na nagsabi na pati na nga yung mga kamay at paa ng aswang ay tatarakan daw nila ng sibat nang sa gayon ay magmistula raw siyang nakapako sa lupa. Pumayag naman daw si Lolo ng mga sandaling yon at hinawakan daw nila yung aswang at hindi na ito nakapalag. Pagkatapos daw po nun, ay walang pagdadalawang isip na kanilang itinarak sa nakabukas na bunganga ng nilalang ang sibat hanggang sa ito ay lumusot sa mismong batok ng nilalang na iyon. Nagpumilit namang magpumiglas pa yung aswang na talagang matibay daw. Ngunit sa dami ng kanyang tama ay wala na raw itong nagawa. At itinarak na nga nila yung iba pang mga sibat sa kamay at paa ng aswang na iyon. Pagkatapos daw po nilang gawin yung naturang bagay, tinabunan daw nila ng dayami yung katawan ng aswang. May isa pa nga sa kanila ang nagsuwestyon na sunugin na lamang daw yon. Pero baka raw may makahalata sa kanilang ginawa at isumbong pa sila. Hinayaan na lang nga ni Lolo ang naturang nilalang na tinabunan nga nila ng dayami. Maswerte lamang daw sina Lolo dahil malayo sila sa mismong sentro ng kanilang nayon. Kaya nakatitiyak silang walang ibang mga taong nakakita sa kung ano man yung kanilang ginawa. Kahit kasi pista sa kanilang nayon, hindi raw madalas daanan ng mga tao yung bahagi kung saan nga nila napatay yung aswang na yon, na walang iba nga kundi yung rebelding kanilang naging bisita. Bumalik na lang daw sila noon sa kanilang bahay at ikwinento kay Lola yung nangyari. At dahil sobra na ngang masakit yung tiyan ni Lola noon, napautos na lamang daw siya para tawagin yung hilot sa kanilang lugar. Ang iba namang kaibigan ni Lolo ay nagpasya ng umuwi noong gabing yon. At sa kabutihang palad naman daw noon, ay nairaos nga ni Lola ng maayos ang kanyang panganganak at naging maayos din daw yung lagay ng aking ama. Inilingid naman ni Lolo sa hilot yung mga nangyari, nang sa gayon ay hindi na raw kumalat pa yung nangyari. Ngunit lumipas lamang yung mahigit kumulang 6 na araw. Nangamoy na rin daw yon. Kaya't wala nga silang nagawa kundi ilibing yon ng maayos, para hindi na nga kumalat pa at madiskubre ng ibang mga tao at gumawa pa ng ingay. Sa mga nakaalam naman daw tungkol sa bangkay, hindi raw nila alam na isang aswang yon. Pero syempre meron na rin pong mga duda. Gayon pa man ay nanahimik naman daw yung karamihan sa mga tao. At dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. At maraming salamat po. Magandang gabi. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang June, taga Mindanao. At ibabahagi ko lang sa inyo itong kwentong nangyari noon sa aming baryo. Hindi may pagkakailang nabalot ng takot yung mga tao noon sa aming baryo ng mga panahong yon. Nasa edad pa lang ako ng mga 26 na taong gulang. May asawa at may anak na mag-iisang taong gulang na rin noon. Magkalapit yung bahay ng mga magulang ko at bahay naming mag-asawa. Kaya kahit papano, kampante akong may kasama kami sa baryong yon. Dahil bukod noon sa mga tirahan namin, wala na kaming ibang kalapit na bahay, gayong may kalayuan ang mga kabahayan doon. May kalibliban yung baryong ito
At sa tanda ko nga, kami yung pinakamalapit sa kagubatang naroroon. Siguro kung lalakarin mula sa bahay namin, aabutin ng mga 20 hanggang 25 minutong paglalakad bago ito marating. Dahil nga sa kagubatang yon, marami sa aming mga kanayon yung nagkakaingin doon. Minsan din nga, kapag wala na kaming ibang pagpipilian ni tatay, may mga pagkakataong maging kaming dalawa ay nagkakaingin din po doon. Noong una, maayos naman yung lahat sa gubat na yon. Pero sa paglipas ng mga buwan, tila paunti-unting nag-iiba yung nasabing kagubatan. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakapansin nun. Ngunit tila padilim yon ng padilim na animoy may kung anong bumabalot na ineriya roon. Hanggang isang pagkakataon noon, noong nagpunta nga ng bayan si tatay, narinig daw niya ang mga kababaryo namin na pinag-uusapan yung tungkol sa naturang gubat. Nagtaka naman ako noon, kaya tinanong ko nga si tatay kung ano nga ba yung tungkol doon. Hindi ito nagdalawang isip na sabihin sa akin ang kung ano mang narinig niya sa aming mga kanayon. Ayon pa nga sa mga ito, pansin nilang parang naging nakakatakot yung naturang kagubatan. Dagdag pa ng ilan sa kanila, kapag nasa loob daw sila ng gubat, may kung anong pakiramdam daw ang mga ito na parang merong nakamasid sa kanilang mga galaw. Hindi rin daw mapigilan na panindigan sila ng kanilang mga balahibo kapag ganoon. Kaya't mas pinipili daw nilang wag masyadong humiwalay sa kanilang mga kasama. Matapos ngang sabihin yun ni tatay, maging siya ay nagulat nang magwika rin akong maging ako ay pansin kong tila naging madilim at nakakatakot yung kagubatan. Napailing na lamang noon yung aking ama at nagwika na huwag ko nang isipin yung tungkol doon. Ayon pa dito, ang mahalaga ay wala pa raw napapahamak na mga taong pumapasok sa naturang gubat. Sumang-ayon naman po ako noon dito. Gayong wala pa namang napababalita na merong nasaktan o nawala sa naturang gubat dahil nga sa napapansin ng mga taong kakaiba roon. Kahit papano ay wala pa namang nabiktima o kung anuman. Nagpatuloy yung pagpunta ng mga taong nagkakaingin noon sa gubat na iyon. Grupo nga sila kung magtungo roon dahil yung iba ay takot na ring mag-isa sa gubat dahil nga sa kanilang mga naririnig na mga kwento mula sa ibang kababaryo. Kami naman ng tatay ko ay hindi na muna bumalik doon gayong may pinagkakabalahan pa kami ng mga panahong yon. Hanggang isang hapon noon, nagulat na lang kami nang may mga kababaryo kaming nagtungo sa bahay ni na tatay. Dahil nga nais ko ring malaman yung pinag-uusapan ng mga yon, nagpunta na rin ako sa bahay ng aking mga magulang. Saktong pagkarating ko nga doon, narinig kong nagtanong yung isa sa mga kababaryo namin kung nakita ba naming dumaan yung kanyang anak na nagtungo umano sa kagubatan. Umiling noon yung tatay ko bilang tugon sa kanyang tanong. Nang makita ko nito, ay napatanong din ito sa akin at kaagad ko ring tinanggihan. Dagdag naman ng tatay ko noon, wala siyang nakitang taong dumaan patungo doon sa gubat. Dahil nga sa kanyang sinabi, napaisip din yung mga ito na baka sa ibang daan dumaan yung anak ng kababaryo namin upang mabilis na makarating sa gubat. May mas malapit na daan kasi sa bahagi kung saan nakatirik yung bahay ng mga ito, papasok din sa naturang kagubatan. Alis na sana noon yung aming mga kababaryo, ngunit hindi ko napigilan yung aking sarili at napatanong ako sa mga ito kung kailan ba nagtungo sa gubat yung kanilang hinahanap. Nang malaman naman namin na halos 2 araw na pala itong hindi nakakauwi, tila binalot ako ng kakaibang kaba. Tuluyan na nga silang umalis noon, kaya't kinausap ko yung aking ama. At sabi ko rito, paano kung nawala na nga ito sa kagubatan o kaya may nangyari ng masama, kaya't hindi pa rin ito nakakauwi. Napakibit balikat na lamang noon yung tatay ko sa aking mga sinabi. At ayon dito ay iwasan na muna namin yung magtungo
sa naturang kagubatan. Nang mga sumunod na araw nga noon, mas dumami pa yung kababaryo namin na naghahanap sa kanilang mga kamag-anak na ayon sa kanila ay nagtungo lang sa gubat. Wala namang nakakasagot sa kanilang mga tanong. Dahil wala ngang nakakita sa mga ito. Sa nabalitaan noon ng tatay ko, halos 4 na katao na raw yung nawawala. 3 sa aming kababaryo at 1 nga sa kabilang baryo. Ang 4 na yun daw ay nagpaalam lang na pupunta sa gubat. Ngunit ilang araw na ay hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Dahil sa mga balitang yon, may namuong ideya sa mga tao na baka may kung ano ang nangyari sa gubat. Ang iba pa sa kanila ay nagsabi na baka may masamang elemento yung kumukuha sa mga taong nawawala, kaya't hindi pa rin nakakalabas doon. Pero yung iba naman ay napapaisip na baka may aswang sa loob ng gubat at naging biktima na nga nito yung mga taong pumasok doon. Dahil nga sa mga nangyari sa aming baryo, natakot na yung ilan sa mga kababaryo namin na magtungo sa gubat. Nabahala kasi yung mga ito sa posibilidad na totoo nga yung naisip nila tungkol sa kagubatan. Maging kami ni tatay ay ganoon din. Ngunit kahit na ganon, pareho kami ng aking ama na nais pa ring alamin kung ano nga ba talaga yung nangyayari sa kababaryo naming mga nawawala. Napapaisip kami na kung hindi malalaman kung ano nga ba yung tunay na mga nangyayari, posibleng mamuhay sa takot yung mga tao sa aming baryo. Hanggang isang gabi, napagpasya naming tumungo sa kagubatan upang alamin kung ano nga bang kababalagan yung bumabalot sa loob nito. Lalo na't kami nga yung pinakamalapit doon. Hindi rin kasi mawala sa aming utak kung ano nga ba talaga yung nangyari at bakit nawawala yung mga taong napupunta doon. Nagdala nga kami ni tatay noon ng aming mga itak at pati na rin gasera na nagsilbi naming ilaw. Nagpaalam na ako noon sa aking asawa na noon ay nasa bahay ng mga magulang ko at doon na muna ito matulog kasama ni nanay. Umalis naman kami noon ni tatay at binaybay na nga yung daan patungo sa kagubatan. Habang naglalakad nga, hindi ko maiwasan yung makaramdam ng kaba. Hindi ko alam kung bakit pero may kutob akong may hindi magandang mangyayari sa amin doon. Pero kahit na ganon, nagpatuloy pa rin kami dahil nga sa pagnanais na malaman yung kung anumang kababalagan sa loob ng gubat. Makalipas nga yung humigit kumulang 25 minuto, nakarating na kami sa may tapat ng gubat. Nagkatitigan pa kami ni tatay at lakas loob na pumasok doon. Habang naglalakad papasok, minamatsagan din namin yung aming paligid. Lalo at pareho kaming nakaramdam na tila may nakamasid sa aming dalawa. Ipinagpatuloy pa rin namin yung aming paghakbang habang nakikiramdam sa aming paligid. Nang medyo makalayo na nga kami sa aming pagpasok doon, napahinto kami ni tatay noon. Nagpalingalinga sa aming paligid. Dahil may mga naulinigan kaming mga pagyabag na patungo rin sa aming kinaroroonan. Bigla akong nakaramdam ng takot dahil doon. Ngunit nilabanan ko na lamang at inihanda ko yung aking sarili. Maging si tatay ganoon din. Lalo na at mas lumalakas yung mga pagyabag naming naririnig. Hudyat na papalapit na nga ito sa aming direksyon. Buong lakas kong hinawakan noon yung aking itak habang napapatingin sa aming paligid. Nasa ganong sitwasyon nga kami ni tatay nang biglang huminto yung aming pagyabag na naririnig. Hindi namin alam noon kung ano nga bang susunod na mangyayari. Pero mas pinili pa rin naming panindigan yung aming desisyon na magpunta roon. Mas naging alerto na lamang kami noon ni tatay. Walang ano-ano. Sa hindi kalayuan ay may nakita kaming 2 pares ng bilugang mga bagay. Naanimoy 2 pares ng mga mata. Ang hindi lang namin may paliwanag noon ay bakit tila nagbabaga yung mga ito at makikitaan ng pagnanais na biktimahin kami. Binulungan ako ng aking ama noon. Naihanda yung sarili ko dahil kutob daw niya ay aswang na nga yung aming nakikita.
Tanging pagtango lamang yung aking naitugon noon at ginawa ko nga yung kanyang sinabi. Hinawakan kong mabuti yung aking itak at inihanda ito sa pag-atake ng nilalang na papalapit na sa aming dalawa. Habang nasa ganong sitwasyon, mabilis na nawala yung nagbabagang bagay na yon. Hindi naman nasundan kung saan nagpunta yung mga yon, kaya't nataranta na nga kami ni tatay noon. Marahil ay nalaman na nga ng nilalang na hindi na namin ito nasundan. At saktong nagkagulo na nga kami ni tatay dahil sa pagkataranta nang bigla kaming inatake nito. Ganoon na lang din yung pagkagulantang namin ng aking ama nang mapagtantong hindi lang iisa yung aswang na aming makakalaban dahil dalawa nga sila. Hindi nga kami namamalikmata noon sa dalawang pares ng mga matang aming nakita. Dahil pagmamay-ari nga ito ng dalawang dambuhalang hayop na bigla na lang ding lumabas. Kulay abo po yung kulay ng mga ito. Mabuti na nga lang at nakaiwas kami ni tatay nang bigla na lang silang umatake. Subalit dahil hindi nga namin inaasahan yon, nawalan kami ng balanse at pareho kaming natumba sa lupa. Dali-dali kaming napatayo noon nang marinig namin yung pag-angil ng mga ito. Inilapit din namin sa kanila yung lamparang nagsilbing ilaw namin na naging dahilan para bigla silang mapalayo. Mas hindi namin inasahan ni tatay noon yung kanilang sunod na gagawin. Sabay nila kaming inatake, dahilan para mapaghiwalay nila kaming mag-ama. Wala na kaming ibang pagpipilian ng mga oras na iyon. Kung hindi yung labanan yung dalawang nilalang, kahit may pangamba at takot man akong nararamdaman, nilabanan ko yon. At nilakasan na lamang yung aking loob. Muli akong inatake ng aswang na yon. Kaya tinoon ko na nga yung pansin ko dito at tinayaan yung tatay ko na noon ay abala rin sa pakikipaglaban sa isa pang malaking hayop. Narinig ko pang umangil yung aking kalaban, kaya tinihanda ko na nga yung aking sarili. Mabilis yung naging galaw nito patungo sa akin. Ngunit sa kabutihang palad, naiwasan ko yung sana ipaglundag nito sa akin. At nagawa ko pang sugatan yung isa nitong paa. Hindi inaasahan ng aswang na kalaban ko yung gagawin ko, kaya't natumba po ito sa lupa dahil sa naging tama nito mula sa aking itak. May kalakasan din kasi noon yung aking pagtaga sa kanya. Kaya't siguro ay malalim din yung pagkakasugat sa isang paa nito. Nang makita ni tatay na nagawa kong masugatan yung aswang na kalaban ko, hindi na nga siya nagdalawang isip pa na undayan nito ng taga sa may bandang tiyan. Inasikaso ko naman noon yung kalaban ni tatay upang maprotektahan din yung aking ama mula rito. Dahil sa nakikita ng isang aswang, nagalit ito at mabilis akong inatake nito. Nagawa po nito akong kalmutin, ngunit hindi naman ako nagpatinag. Buong lakas ko rin siyang tinaga, ngunit nakaiwas din po ito. Hanggang napagtanto siguro nito na nag-aagaw buhay ng kanyang kasama, kaya't naging maluwag po yung depensa nito. Nagkaroon ako ng pagkakataon na buong lakas itong mataga sa kanyang leg. Napahiyaw na lang ito at kaagad na natumba sa lupa. Hindi na ako nagdalawang isip na paulit-ulit itong tagain sa kanyang sugat. Tanging paghiyaw lamang yung nagawa nito ng mga sandaling yon. Nang makita kong nanghihina na nga ito, hinayaan ko po ito. Napatay rin po ni tatay noon yung isang malaking aso. Ganon nga po yung nangyari nang unti-unting nagbago yung anyo ng mga ito. Laking gulat namin ni tatay noon dahil nang maging tao sila. Nakita po namin yung isa ay babae at yung isa naman ay lalaki. Halos kasing edad lang din ito ni tatay, kaya't batid naming mag-asawa rin po yung mga ito. Gumagapang ng papalapit sa kanyang asawa yung lalaking aswang. Saktong pagkalapit po nito ron, hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon ng tatay ko. Kaagad namang binawian ng buhay yung lalaking aswang dahil sa pagod. Napaupo naman kami ni tatay sa lupa. Hindi namin nakalaing ganon yung mangyayari sa amin doon. Noon din, napagtanto ni tatay na marahil dahil sa dalawang aswang na yon,
kaya't hindi nakakauwi yung ibang kababaryo namin dahil nagiging biktima ng mga ito. Napagpasyahan namin ni tatay noon na dalhin yung katawan ng mga aswang na yon upang makita ng mga kababaryo kinabukasan. Kahit puno ng dugo at sugat yung aming katawan, umuwi pa rin kami noon at laking pasalamat ni nanay at ng asawa ko dahil nakabalik naman kami ng tatay ko. Kinaumagahan, nagkumpulan po yung mga tao upang makita yung aswang na napatay namin ni tatay. Siyempre, kahit kami po yung nakapatay doon, hindi po namin sinabi. Nilihim namin yung tungkol doon na talagang nanahimik lang kami. Kahit kami rin yung naglagay ng katawan ng mga yun doon. Napagtanto na rin po ng mga kababaryo na yun yung mga aswang na gumagala sa gubat at nang bibiktima. Ganon na lang din po yung lungkot ng mga kaanak ng mga nawawala na hindi pa rin nakita. Alam na rin po namin kung anong nangyari sa mga yon. Marahil ay biniktima na rin ng aswang na yon. Hindi lang isa, kundi mag-asawa. Sa ngayon po ay hindi na rin kami nakatira sa baryong yon. Umalis po kami roon ng aking asawa nang parehong mamatay po yung aking mga magulang dahil sa pagkakaroon ng malubhang sakit. At halos magkasunod lang po yung kanilang pagkamatay. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po. Nardo nga pala ng Mindoro. Dito rin nangyari yung kwentong ito, mga dekada 80. Nasa 13 taong gulang lang ako noon sa pagkakatanda ko. At kami lang ng tatay ko yung magkasama sa aming bahay na nasa may bukana lamang ng gubat. Maaga po kasi kaming iniwan ng nanay ko. Noong mga anak po ito sa akin, kaya't pinalaki akong mag-isa ng tatay ko. At hindi na nga po ito nakapangasawa pang muli. Hindi rin daw siya interesado ayon sa kanya noon. Ang bahay namin ay malayo talaga sa Kabiasnan. Mga 1 oras din yata yung nilalakad ko. Makarating lamang sa eskwelahan. Pero sanay naman po akong maglakad, kaya parang wala lang din sa akin yon. Kahit lubak-lubak pa nga po yung daanan. Ayaw rin kasi ni tatay na lumipat ng bahay, lalo at nangangaso po ito palagi. At okay nga naman kapag malapit lang kami sa may gubat. Sarili rin naman naming lupa yung kinatitirikan ng bahay namin at marami pang espasyo sa aming mga pananim na siyang pinagkukunan rin namin ng pera. Ang pinakamalapit na bahay sa amin noon ay abot tanaw lang, pero talagang may kalayuan pa rin. Kahit yata sumigaw ako ng sumigaw ay hindi nila ako maririnig. Bihira lang din na may mapapadpad na ibang tao doon banda sa bahay namin. Kung meron man, ay para lang bumili ng gulay sa amin at sobrang bihira lamang. May suki naman kasi kami na pinagbabagsakan doon sa palengke, sa may bayan. Doon namin yun binibenta lahat. Isang araw, may napadpad doon na 2 kalalakihan na taga-kabilang baryo. Habang nag-aayos ako ng mga kahoy panggatong at nagbubungkal naman ng lupa yung tatay ko, ay lumapit po yung mga ito. Mawalang galang na po. May itatanong lang po sana kami. Wika agad ng isa sa mga lalaki. Sabay lumapit. Tumigil yung tatay ko sa ginagawa nito at ganoon din naman ako. Sige lang, ano bang atin? Mukhang hindi kayo taga rito ah. Wika naman po noon ng tatay ko. May napansin po ba kayong matandang lalaki dito? Maliit lang na matanda. Mga 80 anyos siguro o mahigit. Tanong pa nga po ng lalaki noon. Matanda? Wala eh. Ikaw ba anak? May nakita ka ba? Sabi naman ng tatay ko. Pero napailing na lamang ako dahil wala rin naman akong nakita. Ganon ba? Dito raw banda nagpunta nung hinahabol nila eh. Dagdag pa nga ng lalaki. Siyempre, nagtaka nga kami ni tatay dahil sino namang maghahabol sa 80 anyos o mahigit na matanda. Malamang uugod-ugod na rin po yon.
na hindi na nga makakalayo bago siya mahabol. Bakit nyo naman hinahabol yung isang 80 anyos? Tanong naman ni tatay sa kanyang pagtataka. Hindi kasi ordinaryong matanda yung pinag-uusapan dito. Aswang yung matandang yon. Nadayo lang din sa aming baryo. Mukhang nagpapalipat-lipat lang sa mga baryo-baryo dahil wala man lang nakakakilala sa kanya sa aming baryo. Dito raw talaga banda sa gubat malapit sa inyo nagpunta eh. Dagdag pa nga ng lalaki. At nang marinig yon ng aking ama, ay bigla na lamang po itong napangiti na parang natatawa na rin. Naniniwala kayo doon? Ang labo naman ninyo. Wala na siguro tayong pag-uusapan pa dito. Dahil hindi naman ako naniniwala sa mga ganito. Sagot naman ng tatay ko noon at pinaalis na nga nito agad yung dalawang lalaki. Basta, pag may makita kayo mag-iingat kayo. Sugatan na yon, pero hindi natin alam kung ano pa ang kanyang kayang gawin. Pahabol na wika pa nga ng lalaki bago umalis. At doon nga sila pumasok sa may gubat. Nung nakalayo na nga yung mga ito ay nagsalita yung tatay ko. Aswang-aswang, kalokohan. Minsan lang nga may mapadpad dito na ibang mga tao. Tapos alanganin pa yung pinagsasabi. Sambit pa ni tatay bago dinampot yung kanyang mga kagamitan at bumalik na nga sa kanyang ginagawa. Ako naman po noon ay nalito. Hindi ko alam kung ano yung aking paniniwalaan noon. Sobrang seryoso lang din po kasi ng pagkakasabi ng dalawang lalaki na parang hindi talaga sila nagbibiro. Hindi naman din siguro sila mag-aaksaya ng panahon na pumunta sa parteng yon kung wala namang basihan ang kanilang mga pinagsasabi. Kinahapunan po noon, inutusan ako ni tatay na pumunta sa bayan para singilin yung pinagbentahan namin ng mga gulay. Kaya naghanda na nga ako noon para umalis. Mga bandang 4:00 na rin po yun ng hapon. At dahil sanay naman din ako, ay okay lang. Kahit medyo ginagabi na minsan sa aking pag-uwi. Malayo pa kasi yung bayan. Pagdating mo dito, at baka mauna ka sa akin sa pag-uwi, maghapunan ka na lang anak. May ulam akong itinabi dyan. Mga ngaso ko ngayon eh. Baka gabihin din ako. Wika pa nga ng tatay ko noon. Tumango na lang din ako. At hindi na rin naman bago sa amin yung ganong eksena. At pagkatapos po nun, ay nagkanya-kanya na rin kaming alis ni tatay. Gaya nga ng inaasahan, natagalan nga ako noon sa lakad ko. Inantay ko pa kasi yung bayad at medyo natagalan din. Madilim na nga noong naglalakad ako pa uwi. Hindi naman po ako takot noon dahil sanay na rin ako sa daang tinataha ko pa uwi. Habang naglalakad ako, ay nakarinig ako ng alulong. Malayo po yon sa kinaroroonan ko. Pero naririnig ko dahil talagang umaalingaw-ngaw yon sa paligid. Dahil na rin malamang sa katahimikan ng gabi. Napatanaw nga ako sa direksyong yon at naisip ko bigla kung nakauwi na nga rin ba yung tatay ko. Medyo mas binilisan ko na rin noon yung aking paglalakad para makauwi na rin kaagad. Pagdating ko sa bahay namin, ay nakalak pa rin po noon yung pinto. Pareho naman kami ni tatay na merong susi, kaya ginamit ko nga yung akin para buksan yon. At pagkatapos po nun, ay agad nga akong naghapunan. Dalawa talagang gutom na ako. Ang sabi ko noon, malamang ay okay lang din naman kay tatay na mauna nga ako sa pagkain at hindi ko na siya hintayin. Patapos na nga ako sa pagkain ko noon nang makarinig ako ng mga yabag ng paa na parang merong paparating. Si tatay na malamang yan. Wika ko pa nga po noon.
Pero agad po yung sinundan ng isa pang kakaibang tunog. Yung tipong parang may kung anong hinihila o kinakaladkad sa lupa na mabigat. Na lumilikha talaga ng ingay. Ano kaya yun? Sabi ko pa nga po noon, sabay tumayo para tignan yon. At doon ay nakita ko nga yung tatay ko na papalapit na rin sa bahay. Medyo napatakbo nga ako agad papalapit. Sabay nagtanong, "Ano ba yan, tay? At mukhang mabigat." "Tulungan ko na po kayo." Wika ko pa nga po agad. Dahil nakita ko nga na merong hila-hila yung tatay ko na sako na may lamang kung ano. Madalas rin namang gawin to ng tatay ko. Lalo at iniiwasan niya ang magpasa ng mabibigat. Dahil madalas na nga ring sumasakit yung kanyang balikat. Bubuksan ko na sana yung sako. Ang kaso nga lang, agad na hinawakan ng tatay ko yung kamay ko at pinigilan ako. "Wag anak, ako na. Hindi ito baboy ramo." Kakaibang hayop itong nahuli ko. Sa ilang taon ko ng pangangaso, ngayon lang ako nakakita ng ganitong hayop. Mukhang nanghihina ito kanina, pero inatake pa rin ako. Kaya agaran ko ng binaril at inilagay dito. Wika pa nga ng tatay ko noon. Kakaibang hayop? Tanong ko naman at agaran namang napatango yung tatay ko. Hindi raw niya mawari dahil parang aso daw na malaki. Pero kakaiba. Binuksan nga po nito yung sako. Doon na nga nagsimulang gumapang yung kilabot sa katawan naming dalawa, Sir Dan. Dahil pagbukas ng sako na iyon, habang iniilawan ko, ay agad pong lumabas ang isang kamay ng tao. Kamay ng matanda. Napabitaw pa nga yung tatay ko doon na talagang nabigla. Kamay ng tao yung nandyan. Anong nangyari dito? Pagtataka pa nga ni tatay na talagang kinikilabutan. Ako naman po noon ay bahagyang natulala. Pero nang matauhan ako agad, ay sinipa-sipa ko yung sako para mas makumpirma kung kamay nga ba talaga yun ng tao. At talagang yun nga po yung aming nakikita. "Hayop yung laman nito, anak. Imposibleng may tao dyan. Hindi ako pwedeng magkamali." Giit naman noon ng tatay ko. Sabay mabilisan na nga niyang hinawakan yung sako at inilabas yung laman nun. Nagulantang kaming dalawa sa aming nakita nang biglang tumambad sa amin ang isang matandang lalaki. Kulubot na kulubot yung balat at may mga sugat. Bukod pa sa tama ng baril sa kanyang balikat, na malamang ngayon nga yung tama ng baril na gawa ng tatay ko. Ayon kay tatay, ay nangisay na raw yun agad nung tamaan nga niya ng bala at hindi na raw gumagalaw kaya't inilagay na nga raw niya sa sako. Hayop daw yun nung binaril niya at akala daw niya ay tinamaan na nga niya ang puso nun. Kaya agad yung namatay. Pero yung akala ni tatay na hayop ay bigla na lamang naging tao pagdating sa bahay. At hindi namin alam noon kung saan nga ba nito nakuha yung iba pa po nitong mga sugat. Nagkatinginan kami ni tatay at alam ko na pareho na nga po kami ng iniisip noon, na baka yun yung matandang aswang na sinasabi nung nakausap naming dalawang lalaki. Pero bago pa man kami makapagsambit ng kung anong salita patungkol doon, bigla pong gumalaw yung taong yon na parang nagising. Hindi pa po pala yon patay. Hinding-hindi ko malilimutan kung paano yung napabalikwas bigla at napadapa sa lupa nung magkamalay po yon. Lalo at ako nga po yung may hawak ng ilaw. Ang itsura po nun, animoy hayop na nasaan yung tao.
Ang mga mata nun, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko ang matatalim at nanlilisik nitong mga titig. Napaatras kaming dalawa ng tatay ko noon nang umangil na nga bigla yung nilalang. Malakas pa po yon at mukhang hindi pa nga po nakapagtamo ng sobrang kritikal talagang sugat, lalo at nasa balikat lang din yung tama nito ng baril. Ito na ba yung aswang na sinasabi nila? Sigaw pa nga ng tatay ko noon, sabay bunot nito ng kanyang baril. Pero kasabay po nun ay ang agara namang pagtakbo ng nilalang na iyon. Tipong alam na po nito yung kanyang gagawin nang makita niyang bumunot ng baril yung tatay ko. Pinaputukan po siya ni tatay. Tapos ay nasundan pa nga po yun ng isa pa. Pero mukhang hindi nga niya nagawang tamaan yon. Bigla na lang ding tumakbo yung tatay ko noon para sundan yung nilalang. Meron po itong sinigaw sa akin, pero hindi ko narinig ng maayos kaya hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Kaya't kusa na lang din pong gumalaw yung aking mga paa upang sundan yung aking ama. Nung nasa kalagitnaan na po kami at medyo nakalayo na rin dahil nga sa paghabol, biglang sumigaw yung tatay ko na bumalik na raw ako sa bahay at wag nang lalabas pa ng bahay. Pero huli na rin po yung lahat eh. Ako din yung may dala ng flashlight. Kaya minabuti ko na rin hindi na bumalik. Napayuko nga po ako nung biglang nagpaputok ulit ng baril yung tatay ko nang namataan po namin yung nilalang. Parang hayop po yun kung kumilos. Hanggang sa bigla na lang din po yung nawala sa aming paningin. Naririnig naman namin yung mga ibon na nagliliparan na animoy nabubulabog. Kaya alam naming doon nga banda pumunta yung nilalang na iyon at patuloy po naming sinundan. Maya-maya pa ay doon na nga po kami nakarinig ng mga pagsigaw ng kung sino mang mga tao, hanggang sa may nakita na nga po kaming mabilis na tumatakbo papalapit sa amin na merong dalang mga solo. 3 lalaki naman po ngayon. Natutukan pa nga po ng baril ni tatay dahil akala niya ay kung sino. Nakita ko agad yung 2 pamilyar na mukha. Napamura pa nga noon yung tatay ko at humingi ng pasensya doon sa 2 lalaki na nakausap namin kaninang umaga. Dahil alam niya na tama nga yung 2 lalaki. Yung sinasabi niyong matanda, mukhang yun nga yung nahuli kong hayop. Laking gulat na lang din namin itong anak ko noong pagbukas namin ng sako. Yung hayop na nahuli ko ay bigla na lamang naging tao. Yung aswang yun na matanda, pinaghabol namin dito, pero mukhang nakatakas na. Sambit pa nga ng tatay ko noon. Nagsisi nga po ito na hindi siya agad naniwala na muntik pa naming ikapahamak. Sinabi ko naman sa inyo na dito nga siya banda nagpunta. Kaya nga kami bumalik dito eh. Kakapasok lang din namin dito sa gubat. Mula doon sa kabilang side, nung marinig nga namin yung mga sigawan ninyo, pati na rin yung mga putok ng baril. Sabi pa nga ng lalaki. Tinanong nga po nila kung saan nga ba huling nagpunta yung nilalang na yon, at sila na nga raw yung bahala. Umuwi na raw kami, lalo at alanganin pa raw yung aking edad. Walang nagawa yung tatay ko noon kundi sundin yung kanilang payo. Umuwi nga po kami noon at halos hindi kami nakatulog ng gabing yon. Kinaumagahan nang bumungad sa amin yung isang nakakagulat na balita. Binalikan nga kami ng 2 lalaki para balitaan. At ayon sa kanila, sa wakas daw ay nagawa nga nilang patayin yung matandang aswang na yon. Ilang araw na rin daw nilang pinaghahabol po yun eh. Lalo at nanggagambala daw talaga yung aswang sa kanilang baryo. Napabuntong hininga na lamang noon yung tatay ko. At mabuti na rin daw yun para wala na rin yung mabiktima pa.
Binalaan kami ng dalawang lalaking yon at pinakiusapan din na kung maaari ay amin-amin na lang daw yung mga nangyari. Total, wala na rin naman daw yung aswang, kaya't mabuti daw siguro na ilihim na lang din namin. Bagay na agad namang sinangayunan ng tatay ko. Pero dahil napakatagal na rin po nang mangyari yon, kaya't ibinahagi ko na rin po dito. Sana'y napulutan po ninyo ng aral at nagustuhan po ninyo itong kwento ko. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat.